And entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako po si Arnie. Gusto ko lamang pong humingi ng advice dahil dito sa nararamdaman ko ngayon. DJ Lindsay, naghiwalay po kami ng ex-boyfriend ko noong 2014. Masasabi ko po na siya talaga yung the one that got away ko. Marami pong rason. Marami pong factors kung bakit hindi kami nagkabalikan nung time na yon. Kahit pa mahal na mahal namin yung isa't isa. Sabi nga nila, mahirap daw kapag totga. Ang sabi nila, nag-abroad yung ex ko para daw makamove on sa akin. Ako naman, dito pa rin sa Pilipinas nagtatrabaho. After 10 years, nagkaroon ulit kami ng communication. Siya yung unang nag-message sa akin. Nagkamustahan at dumating pa nga sa punto na muling nagkita at nagbonding. Ang saya ko nung nagkita ulit kami ng ex ko. Feeling ko nga, bumalik yung buong pagmamahal ko sa kanya. Na kahit 10 taon na yung nakalipas, nandito pa rin. Hindi pala nawala. Habang ako naman, sa 10 taon na lumipas, nagkaroon ako ng 2 boyfriends. Pero hindi rin naman nagtagal. Hindi ko alam. Every time na may boyfriend ako, hinahanap-hanap ko yung katangian ng ex-boyfriend ko sa kanila. Kaya naman ang ending,
hindi rin nagtatagal. But just recently, I found out na kaya naman pala nag-reach out yung ex ko ay dahil gusto niya pala akong kunin na bridesmaid sa magaganap na kasal nila ng asawa niya. Grabe, no? Nagulat ako. Kasi hindi ko naman alam na ikakasal na pala siya. At doon pa siya ikakasal sa isang tao na naging dahilan kung bakit kami naghiwalay. Itong babae na to, yung isa sa mga taong gumawa ng paraan para magkahiwalay kami ng ex ko. DJ Lindsay, okay lang bang tumanggi sa imbitasyon kapag ganyan? Kasi 'di ba, sa ibang imbitasyon, tulad ng binyag, ang sabi masama raw tumanggi. Parang hindi ko po kasi kakayanin na makita siyang kinakasal sa iba. Lalong-lalo na doon sa taong gumulo sa relasyon namin na nananahimik. DJ Lindsay, sa tingin mo ba yun lang yung dahilan kung bakit siya nakipag-usap ulit sa akin? Wala na ba talaga kaming chance? Baka kasi kahit papano mahal niya pa rin ako. Pakikinggan ko po at hihintayin ko po ang advice ninyo at ng mga pangga natin. Muli, ako si Arnie. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Good morning! Mahal ko pangga ko, baby ko. Oras natin sa buwan kapulungan. Check your time. 18 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:18 on the clock. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo, pasensyahan nyo na po kung meron po kayong parang naririnig na pabo ngayong umaga. Hindi tayo magiging pabo. Hindi naman konti lang. Medyo halata lang pero hindi masyado. Wow! Good morning po sa lahat po ng mga dumadaan sa pagsubok na ganyan tulad po ng pangga natin na si Arnie for today's video. Mahal ko pangga ko, baby ko. At hello po sa lahat po ng mga pangga natin alam mo yun, napakahilig mag-invite ng mga ex sa kasal. Bakit ba ganyan kayo? Ano bang trip ninyo sa buhay? Ex nyo na nga, imbitahin nyo pa. Ano to? Double dead? Parang dinoble dead ninyo yung tao. Alam mo, feeling ko, ano lang yan, etchos lang yan. Alam mo kung bakit? Ang dami-dami naman pwedeng i-invite at saka ilagay sa bridesmaids list ng kasal ng ex mo at saka ng magiging Diyosaw niya. O bakit naman ikaw pa? Tsaka hello, well aware naman sila na isa siya sa mga naging dahilan kung ba't kayo naghiwalay, diba? So bakit ka naman niya isasama pa doon? Ibig sabihin lang yan, baka nakikiramdam din tong ex mo. Baka tinitingnan niya kung pumipitik-pitik pa yung puso mo para sa kanya. Totoo naman wag niyo nga akong sinacharot dyan. May mga ganyan din kasing the move sa mga lalaki. Oo. Mga lalaki ganyan talaga. Feeling nila minsan kailangan nilang i-check muna kung may feelings pa ba tong babae na to para sa akin. Wow!
patanga-tanga pa kaya tong ex ko para sa akin? Oo, may mga ganyan mga lalaki. O kunwari lang wala silang pakialam sa mundo. Kunwari lang nonchalant sila. Tigilan nga ako. Diba? Minsan they love it when they test the water. Diba? Kapag alam nila na may chance pa sila sa babae na yun, di makikipaglaro sila. Diba? May mga ganyan lang effect. Pero syempre, ano naman yan, conforme naman talaga yan. Oo. Biglang bawi. Okay, kasi syempre hindi naman natin pwedeng ilahat, di ba? Pero yun lang para sa akin, yun lang yung nararamdaman ko na maaari nga na, well, eto nga, in good faith, na gusto ka lang niyang i-invite sa kasal, di ba? Kasi it's been how many years na? 10 years na ba? Sabi mo, 10 years na yung nakakaraan. So malamang sa alamang siya, wala nang bubog. Di ba? Pero ikaw, may bubog ka pa rin. Depende naman talaga yan. At saka hindi naman porket siya naka-move on na, doesn't mean ikaw naka-move on ka na rin kahit pa ilang taon na yung nakaraan. Iba-iba naman tayo ng paraan para mag-move on at ng mechanism, di ba? Di ba? Ng coping mechanism. So kung siya fully have moved on now with this life, ikaw hindi pa, then irespeto mo yung sarili mo, yung timeline mo. Diba? And let this be, well, an awakening na rin for you. Kailan ka mag-move on, bakla? Yung ex mo, magiging masaya na siya, ikakasal na siya sa iba. Tapos ikaw nandyan ka pa rin, stuck up ka pa rin, thinking about your ex-boyfriend. Diba? Don't you think you deserve to be happy too? Diba? Don't you think, diba, it's about time na you set yourself free? Well, para sa akin lang naman yun. Diba? Dali mag-comment na kayo. Comment po kayo sa mga naiisip po ninyo na dahilan kung bakit nag-reach out pa yung kanyang ex sa kanya. At ang ultimate tanong dito po sa Lihim ng Liham ay, okay lang ba na tumanggi sa imbitasyon ng ex? Lalo na kung yung imbitasyon na yon ay tungkol sa kasal ng bago niya. Wow! Di ba? Masakit-sakit to, Mare. Kaya mo na ba makita yung lalaking minsan na hinawakan mo ang kamay na nakikipaghawakan sa iba? Kaya mo na bang makita yung ex mo na may kinikis na ibang babaitan? Oo. Naku. Kasi kapag alam mo, naka-move on ka na talaga, wala kang pakialam na di ba? Yung tipong kahit magkita kayo, kaya mo na siyang titigan sa mata, ganyan, makipag-appearance sa kanya, di ba? Pero dahil nga hindi ka pa nakaka-move on, big deal pa rin yung mga gantong setup sa'yo, yung mga gantong tanong sa'yo, di ba? Hello naman sa mga panggapo natin, nandyan si Vance Amoyan, si Rosemary Batica, si Vance. Yung totoo ba, Vance? Ate Vance, natutulog ka pa? Sobrang taray. Sabi ni Arch, mahirap hindi magkaroon ng strong feelings about your ex. After all, may pinagsamahan naman kayo. But the cold, hard fact is that wala na kayong dalawa. Diba? You can always say no kung hindi ka talaga comfortable. Try to move on and heal yourself. That is so true, my friend. At saka, diba, tulad nga na sinabi ko, kung hindi ka talaga komportable seeing your ex with somebody else, at saka to be in their company, well, you don't have to force things, I guess. Kung talagang yun yung trip mo sa buhay at hindi ka talaga natutuwa na sumasakit yung mata mo pag nakikita mo yung ex mo holding somebody else's hand, and, diba, hindi lang yun yung magwa-walk down the aisle tas may kumakanta ng ano ba yung mga kanta usual? Sorry na wala ako. Hindi kasi meron akong pinipicture na na set sa isip ko. Tapos feeling ko, ganun ako kapag ikakasal na ako. Wait lang, ano ba yung sabi kong gusto kong kanta kapag ikakasal na ako? Wala tuloy. Yung kanta ni Davy Langit. Ikaw na ang babaeng aking papakasalan. Tan, tan, tanan. Wow. Alam mo, oh my gosh, kailangan alam mo yung kantang yun. I-research nyo yan. Hindi Vance, hindi Beautiful and White. Gusto ko yung kanta ni Davy Langit. Tan, tan, tanan. Tan, tan, tanan. Ikaw na ang babae. Yun lang yung alam na to. Walang kwentang mag-suggest ng kanta. Oo, basta i-search nyo yon. The Wedding Song. Yon, Wedding Song. Dati meron tayo nun sa playlist natin. Wait lang. Master Toy, meron ba tayo nun? Oh, Wedding Song. Alam ko dati meron tayo nun kasi piniplay ko yun dati sa Lihim ng Liham. Ay, wala. My goodness. Oo. So wala yung The Wedding Song. At saka yung bagong kanta ngayon ni TJ Monterde. Yung Palagi. Ay, talaga na.
I-search niyo yung kantang yun. Oo, kung gusto ninyong maging romantic yung setting ng kasal ninyo. Wala lang. So yun na nga, imaginein mo yung yung ex mo na nag-walk down the aisle. Tapos kinakanta nga yung mga ganyang kanta. Yung there are times but I just wanna look at your face. Yung mga ganyang eme. As ex mo yun. Malamang sa alamang, no? Oo, nandun ka sa likod. Hindi ka na makapasok sa loob ng simbahan. Hindi mo kakayanin din talaga kung may bubog pa, no, yung puso mo. Oo. Wow! Ay, nako. Kung hindi ka talaga komportable, huwag ka na pumunta. Oo, ganun ka simple. Hindi natin mapipilit ang mga bagay-bagay. Sabi pa dito ng ibang mga panggapo natin, baka gusto niyang ipamukha sa'yo na happy na siya, kaya huwag ka na lang umattend. Uy, grabe naman yun. So yun, alam mo yun lang yung masasabi ko, kung hindi ka komportable, kung ayaw mong pumunta, huwag ka na lang pumunta din talaga. Kasi hindi mo naman siguro kailangan pang i-verbalize sa kanya as in word per word sabihin na hindi pa ako nakaka-move on sa'yo. Ayokong pumunta. Ganyan. Pero alam mo, kung meron kang lakas ng loob na sabihin sa kanya yon, as in, if you have the guts and the courage to tell him that, sabihin mo. Ako para sa akin, kung talagang hindi pa ako nakaka-move on sa ex ko, talagang may pakipa ako sa nararamdaman ko para sa kanya, sasabihin ko talaga yun sa kanya. Oo, hindi para i-sugarcoat ko. Diba? Ito hindi yun para, alam mo yun, para itago ko lang. Kasi ganun ako Kasi feeling ko, lagi yung mentality ko is that, baka bukas makalawa, hindi na ako mabigyan ng time para sabihin lahat ng gusto kong sabihin. So habang may chance ako na sabihin doon sa tao kung ano yung nararamdaman ko, sasabihin ko talaga. Wow! If that person really matters to me, ha? Oo. Tulad nung kanina. Ang dami ko kasing ginawa kahapon, so hindi ko na nabati si Kuya Mong Chico na bago ng happy birthday. Oo, so binati ko siya kaninang umaga lang, 'di ba? Sabi ni Jeff, belated happy birthday kay Monarch Kuya Chico, pautang 5 mo. Kaso absent mamaya. Ay malamang yan, baka nasa Boracay na naman yun. Papatato na naman. Hindi nga. Diba? Sabihin mo sa kanya kung ano nararamdaman mo para if ever nga na meron pa siyang gustong patunayan sa sarili niya, say baka tinitingnan niya kung meron ka pa ring feelings para sa kanya, para matigilan na siya. Para once and for all, di nabigay na yung sagot niya. 'Di ba? Ano ba, tinatry mo bang malaban if I still have feelings for you? The answer is yes. Kaya hindi ako pupunta sa wedding mo kasi ayokong saktan yung sarili ko. But don't worry, hindi ito para makaapekto sa kung anong current state ng relationship ninyo. At alam ko naman na kaya kayo magpapakasal is because sobrang solid na ng foundation ninyong dalawa. Okay? I just wanna let this out. Oo. Pero kung sa tingin mo, baka naman, alam mo yon, wala naman din patutunguhan yung sasabihin mo o yung feelings mo, di wag mo na lang sabihin. Wow! Ganon. Para sa akin lang naman. O ngayon, para hindi ka na makapagsabi ng kung ano pa man, di ko putulin mo na kung ano man yung communication mo sa kanya. Sabi ni Wapo, accept the invitation to be bridesmaid, then injanin mo. Injanin mo daw para makaganti man lang. Oo, para umasa si Koya. O di kaya naman, accept the invitation, then magsama ka ng jowa. Oo. Di mo magsama ka ng boylet. Boylet! Sama ka ng pinsan mo, ganyan. Yung pinaka-pogi mong pinsan, isama mo. Diba? Yung tipong hindi niya kilala. Sa bagay, ilang taon nga ba kayo? Baka naman kilala niya yung mga kamag-anak mo, diba? Anyway, sabi ni Michelle Rubia, hello DJ Lindsay, ako para sa akin, huwag ka na lang umattend, girl. Masasaktan ka na lang. Then start to move on. I-block mo na siya. Pabati naman po sa mga friends ko dito sa Taiwan, kay Marlene, Jefferline, si Jenny, si Ate Beth, Irene, and Joy. Thank you very much sa inyo dyan. This story reminds me of an old kwentong Jollibee skit, yung parang naging groomsman si ex. Ay, totoo yan. Oo. Yung nakakabubay-bubog din yung mga ganyang kwento, mga pasimuno Wow! Diba? Kaya yun. Pero, yun nga, to cap everything, kung hindi mo feel pumunta and you think hindi naman malaking kawalan sa wedding nila kung hindi ka pupunta, then wag ka na lang pumunta, girl.
Total, nagawa kang iwan ng ex mo, di ba? Noong unang panahon for that woman. Ano ba naman sa kanila ngayon kung hindi ka pumunta sa kasal nila? Huwag nilang sabihin na your presence matters to us, ha? Excuse me naman, ha? Nakakaloka. Ano kasi, mayor? Hindi matutuloy. Ano kayong pare? Hindi matutuloy ang kasal hanggat hindi ka pumupunta. Okay na yan? Oo, kapag ex-ex na, huwag nang i-bother ang sarili sa mga ganap sa buhay nila. Lalo na kung hindi naman talaga naging maganda ang breakup. Lalo na kung hindi naman din talaga kayo naging friends along the way. I mean, after ng breakup, di naman kayo naging friends or hindi naman kayo naging close enough para kamustahin ng isa't isa. At alam mo yon, mag-update pa rin sa buhay ng isa't isa. Di wag na. Para saan pang imbitahin ka niya sa kasal niya? Di ba? Para saan? Naghahanap ba siya ng ireregalo mo sa kanya? Oo. Gifts are good but we need cash. Ganyan. Maliban na lang kung ganon, di ba? Anyways, move on na. It's time to set yourself free, I guess. Ito na yung sign mo na to na mag-move on ka na sa buhay mo because ang mundo ay nagmo-move on. Ang mundo ay patuloy na umiikot. Eclipse nga ngayon eh. Ibig sabihin, alam mo yon, nagpa-progress sa mga bagay-bagay. Ikaw na lang yung hindi, ate. Oo. Nagiging updated po ang mga bagay-bagay. Ikaw na lang yung hindi. Kaya kung ako sa'yo, pakawalan mo na yung bubog na yan. Tanggalin mo na yung bubog na yan sa puso mo and start rebuilding your life. And this time, without your ex-boyfriend. Ikaw lang naman kasi ang makakapagbigay ng end dyan sa pain na nararamdaman mo. Everyone deserves to be happy. Including you.